po sa ating lahat. Pinagpala po ba tayo? Amen. Pinagpala, not in a sense in a material way. Amen. O hindi, sa napakaraming bagay na ginagawa po ng Diyos. Araw-araw, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen po. Ito lang, tayo ay buhay, malakas, nakagagawa ng mga bagay na dapat nating gawin at nakakasamba katulad ngayon. We are really blessed for today. Amen. Sabihin natin sa kapatid, pinagpala ka, kapatid. Sige po, sabihin natin, pinagpala ka. Ayan. At pinagpala ka kasi nandito ka. Amen. Nandito po ang bawat isa. Not for anybody else, but for our Lord Jesus Christ. Amen. Ang mahalaga po, ang ginagawa natin, we do not serve, sabi nga, yes, naglilingkod tayo sa tao, pero mas inuuna natin paglingkuran ang ating Diyos. Sa tao, palagay ko po, hindi naman tayo nagkukulang ng mga paalala kada araw ng linggo. Again, it's a matter of decision. Ang pagsamba ngayon ay struggle na po sa mga tao. Kahit po sa mga Kristiyano, nagiging struggle na yung pagsamba. Which is nakakalungkot, dapat hindi siya struggle if you are really a Christian. Ito yung araw na pananabigan mo. Tama mo ba? Ito yung araw na gustong-gusto mo, sana linggo na. No? Sana linggo na. Gusto ko nang makaniig ang Lord. Gusto ko nang makasamba. Gusto ko nang makapagpuri. Gusto ko nang makapag-focus. Kasi sa bahay, hindi naman po tayo nakakapag-focus. But again, purihin po ang Diyos. Hallelujah. So bago po tayo magsimulan sa oras na to, kahapon po kami ay nasa Dasmariñas, but not in international mission. Kung hindi doon po sa isa nating kaibigang pastor din, kila Pastora Opel po, nagkaroon po doon ng conference. Ang tawag po ng conference na to ay Lighthouse Conference. Ito po ay mga puro kababaihan. Kaya parang naging Mother's Day kahapon. Pero hindi po, ang gusto namin ibahagi sa inyo ay syempre yung gospel na natanggap po namin. Hindi man buong buo na maibabahagi namin sa inyo, but at least the highlight of the word yesterday ay gusto po namin i-share sa inyo dahil napakaganda po ng mga salita. Wala namang pangit na word ng God, no? Except pag nagre-review ang God. No? Nasasaktan po tayo. So, hindi po ako yung magbabahagi. No? Bigyan po natin ng daan. Yung kasama ko kahapon ay si Ate RC. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Ate RC. Siya po yung ang dami niyang sinulat eh. Natata na sinabi ni Pastor. Sinulat niya. So, yung mga brief, ano lang po, yung kanyang sasabihin, yung talagang tumatak na turo kahapon. Siya pong ibabahagi ni Ate RC. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. I'm so glad to be here. Tunay nga po na, kasi hindi naman namin alam kung ano nga yung conference kahapon. But then, Lighthouse of Prayer. So, ang pagkakaalam ko nga doon sa Lighthouse, yun yung Lighthouse of Prayer. Lighthouse Conference. Pag sinabing lighthouse, yung mga prayer nga. So, yung pong doon, yung verse doon, yung Lucas 8:16. Di po ba? Pwede bang, sino bang may ano yan? Kindly read. Elmer. Kapatid ni Elmer. Kapatid ko kasi, oo. Kapatid kong bunso si Elmer. Kaya, paborito kita. Nakita ko kanina, hindi ko nakausap kasi dito ako bumaba. Lucas 8:16. Tungkol sa ilaw. Sinabi pa ni Jesus, walang taong nagsisinti ng ilaw at pagkatapos itanak na ng palayo. Nilagay sa ilalim ng higaan sa hindi nilalagay ang ilaw sa patungan para magbigay liwanag sa lahat. Amen. Kita niyo po yung ilaw natin, wala naman sa ilalim, di po ba?
ayan sa ibabaw. Bakit? Para ano, nililiwanagan tayo, no? So, ang naano ko po doon, nakuha kahapon, ay yung tungkol sa, kasi po, kumbaga yung kababaihan. Tayong mga kababaihan, pero muna yung kalalakihan, kasi kababaihan po yung kahapon, na yung po tayong binigyan ng responsibilidad ng ating Panginoon. Di po ba? Sa ating pamilya, sabi nga tayo, ang ilaw ng tahanan. So, ano ang trabaho ng ilaw? Di ba? Bigay liwanag. So, tayo nga bilang isang nanay, ate, o yung kananayan nga, namamala sa ating tahanan, tayo yung nagsisilbing liwanag o modelo para sa ating mga magulang, ay para sa ating mga anak. Naalala ko po yung anak ko nung bata yun eh. Kumbaga lahat ng, di ba, nakikita sa iyo, ginagaya, no? At kahit yung, kumbaga yung gusto niya paglaki niya, gaya ako ni mama, ganoon. Di po ba? Kumbaga yung mga anak natin, sa atin eh. Pero nga po, sinabi nga po na binigyan tayo ng responsibilidad bilang isang pinagkatiwalaan ng Panginoon sa ating pamilya. Tayo yung modelo. Sabi nga, meron ng mga asawang mga nugger. Sino po dito yung nugger? Nuggets na lang. Opo. No. Ang isang pong nandun na tayo, yung ipaglaban natin yung ating pamilya, no? Sa kasamaan, no? Dahil tayo nga yung liwanag, tayo magsisilbing liwanag, tayo magsisilbing ilaw, maging modelo tayo sa ating sambahayan. Ako po yung napayak din doon kasi di ba, parang pinagpipili na yung, dahil meron tayong karapatan o may responsibilidad talaga na hindi natin, pero how to raise up a godly children. No? Alam ko naman din, yung anak ko, kung baka sabi ko nga, pag lang ko sinasabi, ikaw, nakakabata ka pa, inalay ka na sa Panginoon. Kami hindi. Diba? Kung baka yung mga anak-anak natin, bata pa sila, inalay na sa Panginoon. At kaya nga yung as for me in my house, di ba, we will serve the Lord. So, inaalay po natin sila sa Lord. Nga po yung pananalangin, kumbaga lagi po natin ipapakover ang ating pamilya sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, even our businesses, our family, yung mga anak natin. Dahil minsan yung mga anak nga ay hindi na nagkakasalo-salo sa pagkain. Bagamat nagkakasalo-salo, ang mga dala, mga cellphone, di po ba? So meron ng kaagaw. Noon ang pamilya, pag kumakain, nasa pagkainan, talagang yung nagkukwentuhan, talagang parang iginagalang yung pagkain. Kaya nga po, binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan na tayo maging responsable nga tayo, maging ilaw, maging modelo tayo sa ating buong sambahayan. Kaya po yung naalala ko yung anak ko na naglingkod sa Panginoon. Na hindi, sabi nga malapit na dumating ang Panginoon. Malapit na. Kaya tayo, ano pa ba ang dapat nating gawin? Kailangan ipaglaban natin. Ano ang unang dapat nating ipaglaban? Di ba ang Panginoong Hesus, pinaglaban tayo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya tayo kaano-ano. Hindi, di ba wala tayo sa Panginoon? Sabi ng maraming basahan, pero namatay siya para sa atin. So tayo, di ba mga anak natin, kahit kung wala tayong makain, nung pong bata rin yung anak ko, ngayon kasi malaki, hindi ko yung pagkain na basta chocolate, hindi ko bibigay sa kanya. Pero nung bata pa, lahat ng gusto natin ba, may pinuntahan tayo, kaya may kainan. Di po ba, lagi tayong may take out para dun sa ating anak. Kasi yun yung importante sa atin na yung ating anak. So, kahit nahihirapan tayo, ginagawa pa rin natin. Kahit na problema tayo, ginagawa pa rin natin para sa ating anak. Di po ba? Kahit puyat na puyat tayo, pinagpe-prepare pa rin natin sila ng mga pagkain. Kahit yung mga asawa natin, di ba? Nasa pamilya natin. Nandun po yung bakit tayo bilang isang nanay doon, yung matiisin at yung pagmamahal na inimplant ng ating Panginoon sa atin. Tayo yung pinagkalooban ng ating Panginoon na para maging halimbawa, para magbigay ng liwanag. Gaano man kasama yung anak mo, di ba pinagtatanggol natin? Kagaya nga yung may kaso kaming kahit ang anak niya ay masama, ay pinagtatanggol pa rin. Ganon din po tayo. Kumbaga sabi nga, magkamatayan man, pero yung anak natin, kahit na mali, inaano natin. Pero hindi po dapat gano'n. Talagang ma-raise up ng godly. No? May pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga po tayo, sabi nga, paglaban natin ang ating pamilya. Pero ang una sa lahat, kailangan muna, paglaban muna natin, di ba? Yung tayo,
kung paano tayo minahal ng Panginoon. Sabi nga, pinapaglaban ba natin ng Panginoon? Di ba hindi? Di ba may awilin? Di ko pagpapalit. Pero sa karaniwan, pinagpapalit natin ng Panginoon. Di po ba? Sa mga ambaw, masakit lamang sa iyo. Sabihin mo na, hindi ako dadalo, hindi ako pupunta. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo kaano-ano, pero binigay niya yung buhay niya para sa atin. Di po ba? Kaya sabi nga, paglaban natin din ang ating pamilya. No? Hindi tayo papayag na ang kasamaan o ang diablo ang maghari sa kanila. No? Kaya nga sabi ko, nung nagpe-pray, lahat ng pamilya, lahat ng mga mahal natin sa buhay, gusto natin makasama sila. Kaya tayo binigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Teka, meron lang akong isang dito. Na talagang, ano sabi doon? Ayan, sa dami nga. Oo, yung spirit within us, into our hearts. Di ba sabi sa Psalm 46:5, merong itinanim sa atin ng ating Panginoon. At sabi nga, sinlot tayo ng Panginoon ng kalakasan. Di ba sa Proverbs 31, ano yung mabuting asawa doon, yung mabuting ina o mabuting babae, di po ba? So pinagkalaban tayo ng Panginoon ng kalakasan. Yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon, kaya nagagawa natin ng lahat para sa ating mga anak, para sa ating mga mahal sa buhay, di po ba? So ngayon, pagtanggol din natin, kung ano sa ating pamilya, hindi natin nakakasama, talagang araw-gabi, sabi nga, cover with the blood of Jesus. Yung ating pamilya, yung ating business, araw-gabi, gabi at araw. Di ba yung Joshua 1:8, di ba? Meditate day, word, day and night. Kaya po, kagabi, nagising ako ng 1:00. Sabi ko, gusto kong matulog. Lord, may gagawin ako, hindi ko nagawa, pero ang daming mga parang nasa kaisipan mo ba, ganon. Sabi ko nga, Lord, salamat nga po sa pagmamahal mo. Basta matuloy kong aangkinin ng aking pamilya ay para sa iyo. Kami itong aming buong sambayan, di ako papayag. Kaya po tayo, hindi tayo dapat pumayag ng ating mga mahal sa buhay ay madala ng kasamaan, di po ba? Na mapariwara. Kaya nilalapit natin, ninunuhod natin, kaya kailangan talaga yung pananalangin. Kaya hindi po nasasayang ang bawat panalangin o bawat salita na ating sinasabi sa Panginoon. Naririnig niya po yun. Amen. Ano lang. O nga, we are the light. Kaya kinakailangan lagi tayo magningning, mag-shine. No? Sabi ko nga, Lord, bakit po ba yung mga ginagawa ko? Hindi ba nila nakikita? Di ba minsan yung mga pagtitiis natin ginagawa? Pero alam ng Panginoon yun. Kaya nga hindi tayo bumibigay. Kaya nga ako hindi rin bumibigay. Sabi ko nga kay Pastora, di ba, pinaglaban ko naman yung asawa ko eh. Pero siyempre, kalooban ng Panginoon, di po ba? So, habang tayo buhay, habang buhay yung ating mga mahal sa buhay, paglaban natin sila para sa Panginoon. Let's fight. Tayo maging liwanag. Tayo maging ilaw. No? Tayo yung magliliwanag, magniningning, maging sa ating kapaligiran. Amen. Yun na lang po. Thank you. Amen. Mabuti po ang Diyos at yun nga po, ipaglaban natin. Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin, sa ating mga sambahayan. Amen? Hallelujah. At manalangin po tayo. May mga prayer request po dito. Si Nanay Saleng. Pag-pray natin si Nanay Saleng. And then, sama na natin yung mga ibang seniors po natin. No? Si Nanay Glo, si Jen, and lahat ng seniors. At yung paligid po, kanina nandiyan po yung presidente ng lugar na to. Marami raw nadidengge na bata sa lugar na to. So let's pray. No? Tayo naman po yung naglilinis, pero syempre, pag-pray natin yung mga tao sa paligid, maging malinis din sila. Amen? No? Kasi naglilinis daw sila president, sila kuya. Pero syempre, kailangan lahat magko-cooperate. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Nanayaan ko po ang lahat na yumuko at kausapin po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Dakila ka, aming makapangyarihang Diyos. Marami ka laging bagong pinapahayag. Sa bawat araw, may pinagkakaloob mo po sa amin.
Marami ka laging binibigay na motibasyon, encouragement, and inspiration for us to move on, for us to go on, Lord. Sa kabila ng mga nararanasan ng bawat isa, sa kabila ng mga struggles, Lord, and pain, sufferings, Panginoon, alam namin, hindi ka nagpapabaya. Alam namin na naririnig mo yung mga panawagan, naririnig mo yung puso namin, naririnig mo yung isip namin, O Diyos. Kinikilala namin yung kahinaan namin, God, dahil yun ang totoo. Kinikilala rin namin na limitado lang kami, dahil yun din ang totoo. Panginoon, napakalimitado lang namin sa kaalaman, sa kakayahan, sa karunungan, sa lahat ng bagay. As a matter of fact, we're just a very, very, very small being sa harapan mo, God. Pero minahal mo kami at tinanggap mo kami, O Diyos. Kaya patuloy kaming nagtitiwala, patuloy kaming nananangan, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoong Jesus. For without you, we cannot do anything. For without you, we are nothing, Lord. Pero ginawa mo kaming espesyal. Katulad ng naisulat mo dun sa Pedro. We are peculiar people, a holy nation. Kasi ginawa mo kaming matuwid para ikaw yung maging kasalanan sa lahat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa bagay na to. Napakalaki ng ginawa mo. Sana lahat nauunawaan ito. Sana lahat na-value ito. Sana lahat nabibigyan ito ng halaga. Sana lahat, Panginoon, nalalaman nila, Panginoon, ano ba talaga yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo? Hallelujah. Purihin ka. Sinasamo namin sa iyo lahat ng merong hindi na magandang nararamdaman sa mga oras na to, sa lahat ng mga nangangailangan ng panalangin, katulad ni Nanay Saling, Nanay Glo, Tatay Inyong, Nanay Ilyang, lahat ng seniors namin, Lord, pinasasakop namin sa iyo. We're praying for your healing touch. Kahit hindi po mga seniors, sa bawat isa na naririto, ano man yung mga nararamdaman nila physically, Lord God, ibsan mo po ito. And even Polo right now, in Jesus' name. And Jen, hallelujah. Lord, marami, Panginoon, pero sa iyo namin sila lahat inilalapit, itinataas. At yung kapaligiran namin, tinataas din namin sa iyo. Yung dengue na yan, yung mga lamok na may daladalang dengue. Lord, we're praying, Panginoon, na mamatay na itong mga lamok na to. Maubos itong mga lamok na to na may daladalang dengue. At doon sa mga na-dengue na mga kabataan, na mga bata, ang dalangin namin, Lord, kagalingan, mabilis na kagalingan para sa kanila. And we are also praying sa mga kapaligiran namin, sa mga tao dito, Lord God, purok 2, purok 3. Nawa kami mismo, sila mismo maging disiplinado, especially sa kalinisan, Panginoon. Sa iyo po namin pinasasakop ang lahat ng bagay, O Diyos. Maging ang mga buhay namin sa oras na to, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakaloob, sa iyo namin binibigay lahat ng kabigatan, lahat ng struggles, Lord, lahat ng pain, lahat ng sufferings, lahat ng problema, lahat ng hadlang sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ibinibigay po namin ito sa iyo, God. Lahat ng pangangailangan din po namin, Lord. Amin po itong ibinibigay, sinasamo, at hinihingi sa iyo ng katugunan. Kasi alam namin, ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na tumutugon. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na maunawain. At ikaw ang Diyos na maawain. Kaya patuloy mo kaming kahabagan sa oras na ito, God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Galatians chapter 2, verse 20. Ang ating pong verse ngayon, Galatia sa Tagalog, Galatians sa English, Galatians chapter 2, verse 20. Babasahin ko po muna sa inyo sa NIV version, and then babasahin ko po siya sa Tagalog. Sabi po sa NIV, I have been crucified with Christ. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me.
Sabi po sa Tagalog, Galatia 2:20. Hallelujah. Nakita niyo na po? Bagong tipan po yan. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. Patuloy hinihiling namin ang banal na Espiritu sa mga oras na to. Ikaw po yung mangusap, ikaw yung magpahayag, ikaw yung magbukas ng puso, kaisipan ng mga lahat ng nakakarinig, hindi lang yung mga nandito sa loob, maging yung mga nasa labas, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na hipuin mo ang bawat puso ng mga makakarinig at nawa ang dalangin din namin ang kaunawaan ng iyong salita sa umaga na to. In Jesus' name, Amen. Napakaganda po ng sinasabi rito ni Pablo. Sabi niya, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. Amen? Napakaganda po. Meron po akong katanungan sa inyo. Pagkatapos niyo po matanggap ang gospel, ano na po yung nangyari sa inyo ngayon? Pagkatapos po kayong tawagin at piliin ng Diyos, ano na po ang naging epekto nito sa inyong mga buhay? Pwede nating tanungin sa oras na to at masasagot din po ng ating mga sarili. It is really Christ who really lives in me now? Talaga bang si Kristo ang nabubuhay sa akin ngayon? Kasi ito pong verse na to ay para sa mga mananampalataya. Amen? Hindi po natin to hahanapin sa hindi pa kumikilala. Hindi natin to hahanapin sa unbeliever pa kung tawagin po natin. Tayo po ay mga believers na, mga mananampalataya na, may salita na ng Diyos, nakakaunawa na, marami sa atin nakakapagturo na, nakakapagpahayag na, nagmi-ministeryo na. So ang pinakausap dito, tayo pong mga mananampalataya. Sabi po rito ng verse na sinasabi, o ating pong pinag-aaralan, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live in me, but Christ lives in me. Amen? And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nauunawaan po ba natin itong ating verse? Kung gaano siya kaganda, kung gaano siya kahalaga, kung ano ba talaga yung ginawa ng gospel ni Kristo sa ating pong mga buhay. Amen? Anong sabi? Binigyan po tayo ng Diyos ng bagong buhay. Sabi po sa Korinto, di ba? Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo, sila ay bago na. Wala na yung luma, wala na yung dati. So binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay, binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan. Maliligtas po ba natin ang ating mga sarili sa puot ng Diyos? Di ba hindi? Walang taong makapagliligtas ng kanyang sarili. Kasi kung meron, hindi na kailangan mapako ni Kristo sa krus. Amin mo ba? Kung kaya naman pala ng mga mabubuting gawa na maligtas ang tao sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, hindi na kailangan ipako si Kristo, hindi na siya kailangan pahirapan, hindi na siya kailangan saktan, hindi niya na kailangan mamatay. Pero nangyari ang lahat ng iyon. Ginawa niya ang lahat ng iyon. Bakit? Di natin kayang iligtas sa puot ng Diyos ang ating mga sarili dahil sa ating mga kasalanan. Pero binigyan tayo ng Diyos ng buhay, binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay, ng kaligtasan, binigyan tayo ng Diyos ng banal na Espiritu. Amen po ba? At alam niyo ba, ano talaga yun nangyari? When we receive the gospel, ang Diyos mismo ang nasa iyo at nasa akin, kapatid. Anong
sabi? It is no longer I. No? Hindi na ako yung nabubuhay. Sino na? Si Kristo na yung nabubuhay sa akin ngayon. Pinatutunayan niya ng nasa Korinto, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Amen? Kaya nga united po ang salita ng Diyos eh. May unity po ang banal na kasulatan. Whether that is in the Old Testament or in the New Testament, makikita mo natin doon, united po ang scriptures. Hindi po sila nagkakaroon ng conflict. Sabi po sa Roma 6, puntahan po natin. Romans chapter 6 verses 6 to 7. Bagong tipan lang din po ito. Roma, atras lang po kayo ng konti. Romans chapter 6 verses 6 to 7. Sabi po rito, nakita niyo na po, nandiyan na po ang lahat. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ano raw? Ipinakong kasama niya upang ano? Mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yung kamatayan kung binabanggit dito, alam natin, hindi po siya kamatayang pisikal. Kasi kung kamatayang pisikal, wala na tayo dito. Tama? Ang binabanggit dito na lahat ng kumilala sa Panginoong Yesus, yung dati nating pagkatao, sabi nga po rito, ipinako na kasama ni Kristo. Pinako na upang ano, mamatay ang makasalanang katawan natin. Mamatay na po yung mga kasalanan na nasa ating pong katauhan. Amen? No? Ito po yung sinasabi ng Roma, Kabanata 6, Romans 6, 6 to 7. Nung pinako si Kristo sa krus, kasama po noon ang pagkamatay ng ating mga kasalanan. Kasi the reason why He was there in the cross, it's because of sin. Yun po yung dahilan kung bakit siya napako sa krus. Kaya nung namatay siya doon, sa krus ng Kalbaryo, kasama na pong namatay doon yung ating mga kasalanan. Para ano? Para hindi na tayo mabuhay sa kasalanan. Amen? You know what? Yung Galatians 2:20, ito pong verse natin na to, it says a lot. Ang dami po nitong sinasabi sa atin na minsan hindi natin na-meditate mabuti. Ngayon, hihimayin po natin itong Galatians chapter 2, verse 20. No? Meron po tayo sigurong tatlo na makikita sa verse na to na sinasabi niya. Una, balikan natin yung verse natin. Anong sabi? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Kailangan ulit-ulitin. Kailangan ulit-ulitin. Sabi sa Tagalog, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi sino na po? Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Christ lives in me. Sabihin nga po natin, Christ lives in me. Si Kristo na po ang nabubuhay sa atin. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Paano po mangyayari to? Siya na po yung naghahari sa buhay natin. Amen? Not literally si Kristo nasa iyo. Tama? Hindi po yung literal. Kung hindi, si Kristo na ang naghahari sa ating mga buhay. Pag sinabing siya yung naghahari, paano yun? Siya yung una. Hindi pangalawa. Hindi pangatlo. Hindi panghuli. Siya yung top priority. Siya yung ultimate priority natin. Si Kristo, He lives in me. He lives in us. Amen? Dahil siya yung nabubuhay sa atin, siya yung ating priority. Nangingibabaw po yung pagnanais natin na ano? Na masunod si Kristo. Hindi po ba yan natin nararanasan? Nangingibabaw sa ating mga buhay ngayon bilang mananampalataya ang makasunod sa ating Diyos. Why? Because Christ lives in us. Amen? Na minsan hindi nauunawaan ng mga tagalabas. Kahit yung mga kasama natin sa bahay, hindi tayo nauunawaan. Bakit tayo ganito? Why? Because
because Christ lives in us. No? Siya yung sinasabi nito. Kaya nagkakaroon ng changes sa buhay natin eh. Kaya nagkakaroon po ng mga pagbabago sa buhay natin eh. Kaya nga sinasabi sa Korinto, wala na yung luma mo, bago ka na. Bakit? Binago ka na ng Diyos eh. Binili ka ng Diyos sa mahal na halaga. Sabi sa Korinto, hindi po basta-basta ang pinambayad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa Biblia, mahal ang pagkakabili ng Diyos sa atin. At yun yung hindi nauunawaan ng maraming tao. Hindi nila pinahalagaan. Ano ba yung ginawa ni Kristo sa krus? Mahal ang pagkakabili ni Kristo sa mga tao. Amen. Puntahan nyo na lamang po sa Korinto yung sinasabi ko. Amen. Kaya nagkakaroon po ng pagbabago sa atin. Kaya kahit ikaw nagtataka ka, bakit ganito na ako ngayon? Bakit gusto ko na laging mag-pray? Yan. Diba? Ganyan po ba tayo? Bakit ganito na ako ngayon? Bakit gusto ko na laging magbasa ng Biblia? Amen? No? Bakit ganito na ako ngayon? Gusto ko laging umaaten. Amen? Ayoko mag-absent sa gawain ng Panginoon. Bakit ganito na ako ngayon? Gusto ko laging kausap, tapos kinukwento ko si Kristo. Pinagmamalaki ko si Kristo. Yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Bakit ganito na ako ngayon? Because Christ lives in you. Because Christ lives in us. And those are some of the changes. Ilan lamang po yun sa mga pagbabago na meron tayo. Amen? Bakit ganito ako ngayon? Lagi kong gusto sa piling ng Diyos. Dahil binabago po tayo ng Diyos araw-araw. Amen? At yung pagbabago na yon hindi dahil sa atin. Again, it is because of God who lives in us. That's why meron po tayong mga pagbabago. Kaya nga, di ba, laging paulit-ulit sinasabi po sa atin, pag ikaw ay isang mananampalataya na, kaakibat noon, ang bunga noon marami. Amen. Maraming bunga kapag ikaw ay isang mananampalataya na. At isang bunga noon ay ikaw ay nakagagawa na ng mabuti. Pangalawang bunga, gumaganda yung attitude. Gumaganda yung character. Amen po ba? Nagiging maka-Diyos ka na. Ano kung sabihin nila, OA ka naman? Nung Lunes lang, nasa ka na, Linggo, nasa church ka na, Miyerkules, magcha-church ka na naman, Friday, magcha-church ka, mag-pray ka na naman, OA ka naman. No. Hindi po yan ka-OA yan. That's how our life is as a Christian. Amen? Sa Acts, again, uulitin natin, sa Acts, noong una pa lang, ng mga mananampalatayang nauna sa atin, kung babasahin po natin sa Acts, sa Gawa, sila po ay nagtitipon araw-araw. At alam niyo ano pang ginagawa nila para magpatuloy yung kanilang fellowship? Binibenta nila yung kanilang mga ari-arian, ibibigay sa mga apostol, at ang mga apostol ang siyang magdi-divide sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, and then they are together every day, worshiping God. As in every day. Nagsawa ba sila? Hindi. Kung sila'y nagsawa, hindi lalaganap ang Kristyanismo. Tama po ba? Dahil sa kanila, lumaganap ang Kristyanismo. And they were persecuted. They were killed. Hinahabol sila, pinatay sila. Pinapersecute sila. Pero hindi sila bumitaw. Kaya meron tayong gospel ngayon nakarating sa atin. Because of them. Na araw-araw, nagkakaroon sila ng mga pagtitipon para sambahin ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, linggo na lang. Tama po ba? Kasi yung Wednesday naman po natin, online yun. Linggo na lang. Hindi pa rin talaga malubos ng tao ang pagsamba. Hindi ko po sinasabing, si Pastora, siyempre, kung may valid reason, alam ng Diyos siya. Tama po. No? Katulad nga ng prayer ni Nanay Emma kanina. Alam ng Diyos kung ano yung dahilan, bakit po wala yung iba nating kasamahan. Roma 7. Balik tayo sa Roma. Romans chapter 7, verses 1 to 6.
Dito pa rin po tayo sa unang punto, that Christ lives in me. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sabi po sa Roma 7, Kabanata 1 hanggang 6. Mga kapatid, nandiyan na po kayo? Kayo'y nakakaalam ng batas, kaya nauunawaan ninyo na ang isang tao ay nasasakop lamang ng kautusan habang siya'y nabubuhay. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung ito'y mamatay, malaya na ang babae sa mga tuntunin tungkol sa mga may asawa. Sa makatuwid, nangangalunya siya kung makikisama siya sa ibang lalaki samantalang buhay pa ang kanyang asawa. Ngunit kung mamatay na ang kanyang asawa, hindi na siya sakop ng tuntunin iyon. At kung mag-asawa siya sa ibang lalaki, hindi siya nangangalunya. Verse 4, Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan nang kayo'y maging bahagi ng katawan ni Kristo upang maging kabiyak ni Kristo na muling binuhay at magbunga ng mabubuting gawa ukol sa Diyos. Noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga makasalanang pita na napukaw ng kautusan ang nagudyok sa atin sa paggawa ng mga bagay na magbubunga ng kamatayan. Ngunit ngayon patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya't naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa lumang tuntuning nasusulat, kundi dahil sa bagong buhay ayon sa Espiritu. Ano po yung kautusan na sinasabi po rito? Ito po yung kautusan ni Moises. Remember, binigyan ni Yahweh si Moises ng kautusan. Natatandaan niyo po yung kwento sa lumang tipan. Yun namang kautusan na yun, hanggang sa bagong tipan, ay sinusunod ng mga Hudyo hanggat hindi dumarating si Kristo. Amen po. Kaya binabanggit dito, pinapaliwanag sa atin ng Romans chapter 7, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi nangangahulugang hindi na natin yun susundin. Kung hindi, ang kaligtasan natin, pinapaliwanag ko lang po para maging maliwanag po sa atin yung wala na tayo sa kautusan. Yung kaligtasan natin, hindi na nakabase sa kautusan, hindi katulad nung una na wala pa si Kristo, kailangan nila ng kautusan na susundin nila para sa kanilang pamumuhay. Remember, binigay yan sa mga Israelita. Tama po ba? Yung mga nagbabasa ng Bible, alam ko naiintindihan nyo to, at kung kayo po'y nagdumaan ng training, naiintindihan nyo po ito. Ngayon, nung dumating na si Kristo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kasi yung kautusan na yan ay nadagdagan pa po ng maraming-marami. Sabi sa pag-aaral ng mga Bible scholars, ilang commandment yung binigay ng Diyos? 10. Pero naging more than 600. Paano mo susundin? Yung more than 600 na kautusan. Isang kautusan pa lang, hirap na. Tama? Paano pa yung more than 600 na kautusan? According to the Bible scholars, umabot po yan dahil yung mga Pariseo, yung mga magagaling sa mga katuruan, ay sila po yung nagdagdag ng mga kautusan. Doon na to sa bagong tipan. Sa lumang tipan, 10 lamang yan. Doon sa bagong tipan, nadagdagan na po sila. Pero sinasabi ng Roma, ni Pablo, pinapaliwanag niya, tayo ngayon, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Dahil ang kaligtasan po natin ay nababase na sa ating mga pananampalataya kay Kristo. Efeso 2:8 hanggang 10, basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan. Amen? At ang gumagabay na sa atin ngayon ay ang banal na Espiritu. That's why Christ lives in us. The Holy Spirit lives in us. Siya po yung nagtuturo sa atin, siya yung nagsasabi sa atin, na hindi tama yung ginagawa natin. Siya yung nagko-convict sa atin, kasalanan yung ginawa natin, kasamaan yung ginawa natin, nauubos na yung oras. Sabi nung isang pastor na madalas ko nang nakikita ngayon sa social media, isa po siyang Chinese, hindi ko alam kung nakikita niyo siya, si Pastor John Chang. Kung nakikita niyo po siya sa social media,
Noong unang panahon, ang mga Israelita, gumawa sila ng Diyos-Diyosan nila. Yung guyang ginto. Amen? Bakit? Gusto talaga nila ng may sinasamba sila na nakikita, nahahawakan. Yan ang gusto nilang Diyos. Nakikita, nahahawakan. Kaya kahit na, biruin mo yun kakaligtas lang ng Diyos sa kanila. Pinadaan sila sa hinati yung dagat. Sila, mulat na mulat sila sa mga himala na to. Pero ganun pa man, pagkatapos noon, nagpagawa sila ng Diyos-Diyosan kay Aaron. Guyang ginto. Kasi si Moises, nasa bundok ng Sinai, kinakausap ni Yahweh nung panahon na yon. No? Ito namang mga tao sa baba, anong ginawa nila? Nagkasayahan, gumawa na naman ng kasamaan, at gumawa ng Diyos-Diyosan. Sinamba nila yung guyang ginto. No? At nagalit ang Diyos. Marami pong namatay sa kanila. Amen. Dahil ayaw na ayaw ng Diyos ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. You shall have no other God but me. Exodus chapter 20 verse 3. Ngayon, sabi ng Pastor John Chang, sa panahon natin ngayon, ang mga tao, meron din silang guyang ginto. Baka meron din tayo. Actually, meron tayo. Lahat po tayo. Alam nyo kung ano yung guyang ginto na sinasamba ng mga tao ngayon? Na meron ang lahat? Lalo na yung mga nasa syudad. Wala naman na tayo sa bulubunduking lugar Alam nyo anong guyang ginto natin? Cellphone. Gadgets. Di bali nang hindi makapagbasa ng Biblia, basta mabasa ko yung mensahe sa cellphone. Amen? Di bali nang hindi makapanalangin, laging nakatuon sa cellphone. Browse ng browse. Buti pa yung cellphone na babrowse. Ang Biblia hindi man lang mabrowse. Actually, hindi na nga browse hindi na ma-open. Yan na po ang guyang ginto ngayon ng mga tao. At nakakalungkot, biktima din po tayo niyan. Tama? Tama, mali? Tama. May tama tayo. No? Kahapon, when we attended the conference and then pag-uwi namin, ang anak ko po ay katikatera, hindi niya cellphone pero pinapakail naman niya. Ba't nawala na yung games mo dito? Sabi niya parang nanay na Asan na yung mga games mo dito? Kanina umaga lang, bago ka umalis, nag-games ka. Totoo po. Pagdating ko, binura ko. Kasi nauubos oras ko. Sa isip ko, sayang, level 100 plus na ako. Biro mo, hirap na hirap ako ma-attain yun. Alam mo yun, yung mga ganun ba? Simpleng lang, di ba? Para sa akin, kasiyahan ko na yun. Pero hindi pala. Kasi nahuhook na ako So, lahat, actually, dalawa lang naman yun Hindi naman talaga madaming games. 2 games ko, binura ko na. At kada tunog ng cellphone, tinitiis ko ngayon kasi minsan sa GC lang naman yung mga nagbebenta po sa amin. Yun lang naman yung mga tunog-tunog na yun. Kasi masyado na rin akong sa paggamit. Mga kapatid, check. Let's check ourselves. What we're saying is Christ lives in me, pero ang Diyos mo, iba. Tama po ba? Tingnan po natin na ating mga sarili. Ako, umaamin ako sa inyo. Kasi hindi ako pwedeng magsinungaling. Baka mamatay na lang ako bigla dito sa pulpito. Pwedeng gawin ng Diyos yan Dahil alam naman niya lahat na nagsasalita sa pulpito kung nagsisinungaling o hindi. Tama po ba? Kaya ako'y nagpapasailalim sa awa ng Diyos. Panginoon, kahabagan mo ako, nahook na pala ako. Masyado na pala akong nababad. No? Minsan sabi ko,
sa isip ko, last na lang, tatapusin ko itong level na to, tapos magbabasa na ako ng Bible. Alam niyo po nangyayari? Naantok na ako pagkatapos ng game ko. Higa na ako. Nakabasa ba ako? Sige nga, hulaan nyo. Nakabasa ako? Hindi. Hindi po nakakatuwa. Amen? But then again, the word is saying to us today, si Pablo lang ba to? Kay Pablo lang ba namatay si Kristo? Hindi. It is no longer I. Tama? Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kung hindi si Kristo na nabubuhay sa akin. Kaya check natin yung mga sarili po natin. Ano na yung nangyayari? Kaya nga ang tanong unang-una, ano na nangyari sa iyo pagkatapos mong matanggap ang gospel? No? Ano na yung nangyari sa iyo pagkatapos kang tawagin at piliin ng Diyos? Did it become better or worse? Pero dapat walang ganun eh. Ano lang dapat? When we accepted the gospel, we must be better. Tama? Wala dapat option na worse. Bakit? Tinuturo ba sa atin maging masama? Hindi. Pawang kabutihan at kabanalan ang tinuturo sa atin, katulad ng napag-aralan po natin nung nakaaraang linggo, kung paano ang Diyos natin ay banal. Sabi niya, be holy for I am holy. Ang Diyos natin ay banal. Sabi, anak ako ng Diyos. Ang tatay ko ang Diyos. Ang tatay ko banal. Ano ako dapat? Walang iya. Pwede po ba yun? Hindi pwede. Kaya nga sinabi ng Biblia, hindi pwedeng mamunga ang puno. Ganito na lang, hindi ko na siya masyadong makot, yung konsepto na lang. Hindi pwedeng mamunga ang mangga, punong mangga ng santol. Tama po ba? Anong puno ng mangga? Siyempre, mangga. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, anak ka ng Diyos, tapos yung nakikita sa buhay mo is the other way around. No. Siya yung puno. Tayo ang bunga. Konektado. Yun ang susunod na tanong din eh. Tanong doon eh. Konektado ka ba sa puno? Kasi kung konektado tayo sa puno, somehow, if we are connected sa ating Diyos, somehow, we have this fear na hindi natin gagawin yung mga ayaw ng Diyos. Why? Christ lives in me. Let's meditate that. Christ lives in me. Kung nabubuhay ako, hindi na ako ang nabubuhay para sa sarili ko, kung hindi ang Panginoong Hesus na. Amen. Pangalawang punto ng Galatians chapter 2 verse 20. Ang sabi rito, at habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. Putulin ko muna doon kasi itutuloy natin mamaya yung karugtong. Sabi rito, pangalawang punto, habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. That's why sabi sa Hebreo, the just shall live by faith. Galatians chapter 3, verses 6 to 7. Atras lang po tayo ng konti. Sabi po rito, tulad ng nangyari kay Abraham, ang ganda, tignan niyo po, nanalig siya sa Diyos, kaya siya ay ibinilang na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi lahat lahi ni Abraham. Sino lang ang lahi ni Abraham? Lahat ng nananalig sa Diyos. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 20, habang ako'y nasa daigdig na to, namumuhay ako sa pananalig sa Diyos. At kung ikaw ay tunay na nananalig sa Diyos, lahi ka ni Abraham, kapatid. Dahil yun ang kinikilala ni Kristo. Yun ang kinikilala ng Diyos. Yun ang pinagpala ng Diyos. Yun ang binigyan ng covenant. Yun ang binigyan ng tipan. Yun ang binigyan ng promises. Yung mga
6:14. Sabi po rito, these are supporting verses para sa pangalawang punto natin. Sabi po rito, huwag nawang mangyari sa akin ang gayon, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, tingnan niyo po yung kasunod. Ito yung gusto natin bigyan ng diin. Ang sanlibutan patay na. Sige nga, lakas natin. Ang sanlibutan patay na para sa akin. At ako'y patay na para sa sanlibutan. Kapatid, this is holiness. We are separated from the evil system of the world. Ang sanlibutan patay na. Ito yung pananalig. Amen? Ang sanlibutan para sa atin ay patay na. At tayo, para sa sanlibutan, ay patay na tayo para sa sanlibutan. Kaya nga hindi nila tayo maintindihan eh. Nakukuha niyo po yung punto? Kaya nagtataka sila, bakit tayo ganito? They do not understand us. Why? Because we do not live in the world. Because we are not for the world. Hindi tayo para sa mundo na to. Simula nung nanalig po tayo sa Diyos, patay na ang sanlibutan para sa atin. At patay na tayo para sa sanlibutan. Anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa ng sanlibutan? You are not affected anymore. Amen. Anong ginagawa ng sanlibutan? Hindi ka nakasama. Hindi ka nakaisa. Uulitin natin. Ano na nangyayari sa sanlibutan? Ngayon, kung sino yung tama at mabuti, siya na po yung nagiging masama ngayon. Tama? Yung masama ngayon, sila na yung tama. Anong laging sinasabi ngayon? Nanonormalize na yung mga abnormal na bagay. Nakukuha niyo po yung gusto ko sabihin? Nagiging normal na yung mga dapat hindi normal. Anong uso sa sanlibutan? Hindi uso sa'yo. Amen. Kung nagbe-vape sila, edi mag-vape sila. Kasi kung ikaw gumagawa nun at sabi mo Kristiyano ka, saan nakatira si Kristo sa buhay mo? Nasaan si Kristo na sinasabing that Christ lives in me? Kaya nga patay na tayo eh. Sa kasalanan, sa kasamaan, sa bisyo. Mga kapatid, suko na natin lahat yan. Kailan natin yan susuko? Pag huli na ang lahat? Karamihan ng mga sumusuko ngayon sa mga nagbibisyo po. Wala na dito nagbibisyo. Tama? Hindi sila makasagot. Karamihan sa nagbibisyo ngayon, kapag nagdelikado na yung buhay, doon tumitigil. Yung matagal na po ito eh. Panahon pa ni Pastor Ray. Dahil ang mister ko, chain smoker siya. Kung meron pang mas higit sa description na yon, very, very much. Chain smoker ang mister ko. At lagi yung pinapakitaan ni Pastor Ray. Video, pictures. Yung iba nagsisisi. Alam mo yung parang robot na lang sila, butas na yung dito. Tapos parang yung boses nila, hindi na nila boses. Kasi meron nang inilagay na, nakakita na kayo nun? May inilagay na lang para makasalita ka. Nakakita na po kayo nun? No? Doon sa mga nakakita na, nakaka-relate yan. Yan, mga pinakita yan. Doon sila nagsisisi kasi wala na silang boses. Wala na silang magawa. Butas na yung dito niya. Where in fact, we're saying that we are a Christian. Amen. That Christ lives in us. Kaya alam nyo, pagka, ewan ko po kung may napapansin kayong ganito, may tao galit sa atin.
Bakit? Yung demonyong nasa kanya, naiirita sa espiritong meron tayo. Naano niyo po yun? Naiirita yung mga masasamang espiritong nasa kanila kapag nakakaharap ka. Ganun po yun. No? Dahil sabi rito, we do not live in this world. Namumuhay tayo ayon sa pananalig natin sa Diyos, ayon sa pananampalataya natin sa Diyos. Namumuhay tayo ayon sa kagustuhan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya kung ano po yung dapat nating isuko, mga kapatid, isuko na po natin habang may pagkakataon pa po tayo, habang may panahon pa po tayo, habang malakas pa po tayo. At sabi ng kanta, habang may buhay pa tayo, isuko na po natin sa Diyos lahat ng mga bisyo po natin dahil hindi pwedeng anak ka ng Diyos pero may bisyo ka. Amen. Ito nagiging issue lagi eh. Nawawala daw ba ang kaligtasan na binigay ng Diyos? Ano pong sagot sa palagay ninyo? Nawawala ba yung salvation? Ha? Nawawala? Hindi. O, diba? Hati na kayo. Magandang issue, tama? Dahil hanggang ngayon po, kahit mga pastor, hindi na sila magkasundo sa issue na yan. Kung nawawala ba yung salvation or hindi. Unang punto, sino yung mga naligtas? Ayon sa Biblia, lahat ng nanampalataya, nanalig, tumanggap kay Kristo. Tama po. Pangalawa, kung tunay na nanampalataya ang isang tao, magbabago siya. Hindi niya nagagawin, hindi siya tatawaging carnal Christian. Dahil ang tunay na tumanggap ng kaligtasan, binabago, nababago ng salita ng Diyos. Hindi nawawala yun. Kaya lang, maraming Kristiyano tumanggap. Yan, di ba? Nag-pray. O sumunod ka sa panalangin, tumanggap. Akala nila tapos na yun. Sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Ang tanong, anong ginawa ng tao na yun pagkatapos niyang manalangin? Siya ba'y namuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Dahil kung siya'y tunay na tumanggap ng kaligtasan, kahit pa konti-konti, meron po yung pagbabago. Yun nga yung sinasabing bunga natin. Amen? Kaya hindi dapat matatawag na carnal Christian. Ngayon, doon sa mga sinasabi, di nawawala kasi pag ganito yung ginagawa mo, masama yung ginagawa mo, nawawala yung salvation mo. Hindi siya tunay na tumanggap. Naunawaan niyo po? Hindi siya tunay na tumanggap. Kasi kung siya tunay na tumanggap, mabubuhay siya, mamumuhay siya ayon sa pananampalataya, mabubuhay siya kasi nabubuhay si Kristo sa buhay niya. Nilalayuan ang kasalanan. Nilalayuan ang kasamaan. Maraming Kristiyano, akala nila ligtas na sila. Pero hindi pala sila ligtas. Kaya nga sinasabi ng Biblia, tiyakin mo na yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Baka akala mo nakasulat yung pangalan mo, hindi naman pala nilista. Kasi hindi ka naman talaga tunay na tumanggap. Hindi ka naman pala tunay na naligtas. Kasalanan ng Diyos yun? Hindi. Kasalanan natin yun. Amen. Kasi ang tao nagiging prente na po sa panalangin, o ayan, tinanggap ko na si Kristo, ligtas na ako. Kaya ngayon, gagawin ko na lahat. Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko na. Ligtas na ako eh. Sila ba yung mga tunay na merong kaligtasan? Hindi.
Kasi kung tunay na namumuhay sa isang tao si Kristo, lalabas po yan. Amen. Lalabas. Saan lalabas? Sa buhay natin. Kahit hindi ka magsalita, makikita yan. Kahit hindi ka dumadal na born again ka, makikita sa'yo. Sa buhay mo, yun yung output. Nagsya-shine ka. Nagliliwanag ka. Magpo-produce ka na ng godly children. Bakit? Tunay kang nanampalataya kay Kristo. Tunay kang sumusunod kay Kristo. Nahihirapan ka, yes. Nahihirapan tayo, yes. May struggle sa pagsunod, yes. Pero ang puso natin, dahil namumuhay si Kristo sa atin, gusto pa rin natin sumunod kay Kristo. Amen. Hallelujah. 4, Galatians 4, 6-7. Sabi po rito, bibilisan ko na ng konti. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu. Tingnan niyo po yung Espiritu, capital letter po yan, ha? Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak. Sino yon? Si Kristo. Nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama. Ama ko. Kaya hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana, amen, ayon sa kalooban ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, meron na tayong karapatan, meron na tayong authority, na tawagin siyang Abba, Father. Ama, Ama ko. Amen. Ito yung John 1:12. Lahat ng nanalig kay Kristo, may karapatan ng maging anak ng Diyos. Pero hindi nga yung nanalig, yung naniniwala ka lang. Yung salitang naniniwala, uulitin natin, malalim po yun. Pag ikaw'y naniniwala, nananampalataya ka, sumusunod ka sa Diyos. Amen. Galatians 5, 16-17. Ito po yung Espiritong pinagkaloob ng Diyos sa atin. Tingnan po natin yung characteristics ng Espiritu ng Diyos sa kalikasan nating tao. Galatians 5, 16-17. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu, capital uli, dahil yan po yung binigay ng Diyos sa atin, ang gawin yung patnubay sa inyong buhay at huwag niyong susundin ang alin? Ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Magkalaban talaga sila. Pero may sinabi na yung Biblia. Nakita po natin. Sino daw dapat nating paghariin? Sinong dapat nating sundin? Yung Espiritu ang binigay ng Diyos sa atin. At yan po yung banal na Espiritu. Huwag nating paghariin sa ating mga sarili yung pita ng ating laman. And that's how we live by faith. Titiisin mo talaga. Titiisin mo talaga. Amen. Ang alin? Yung tukso. Yung kasalanan, yung kasamaan, yung mundo, kapatid. It's about time na tiisin na po natin. Dahil kapag hindi mo yan tiniis, tayo rin ang pahihirapan ng mundo. Gagawin niya tayong sunod-sunuran. Amen. Agad di mo namamalayan, nandun ka na pala sa mundo. Naakala mo Kristiyano ka pa, pero ikaw ay Kristiyanong taga-mundo. Wala namang ganun. Kita nyo, kumpleto ang Biblia. Sinasabi niya pa rin, anong dapat yung paghariin? Sino dapat yung sundin? Yung Espiritu. Yung patnubay na ibinigay sa atin ng Diyos, siyang dapat nating sundin sa ating pamumuhay. Naantok na ako, hindi ka pa nagpe-pray. Anong gagawin mo? Matulog. Pero diba, bilang Kristiyano, pinapatnubayan ng Espiritu Santo, gaano ka man kapagod, gaano ka man inaantok, hanggat hindi ka nananalangin, nakikipagniig sa Diyos mo. Lord, magpe-pray pa rin ako.
Yun yung sinasabi paglaban mo. Huwag yung kung ano-ano pinaglalaban nyo, hindi naman kayo pinaglalaban. Tama? Paglaban nyo yun. Yung hindi kayo pinaglalaban, huwag nyo pinaglalaban yun. Amen. No? Ito po yung sinasabi natin. Na matuto natin paglaban. Nakakatawa nga po yung pastora kahapon. Sabi niya, she's on a fast, pero may nag-imbita sa kanila sa Imos. Hinain daw sa kanya, alam nyo, yung paborito niya. Pizza. Kung tutusin bilang tao, bibreak ko na yung Pasko. Diba? Bibreak ko na. Total naman, naggawain na ako. Pwedeng ganyan eh. Pero syempre, diba yung fasting, may oras tayo, mga kapatid. Kaya nag-a-announce tayo ng oras eh, 9 to 3. Nasa harapan niya, masarap, pizza. At saka ewan ko, ano pa yun? Basta. So, nasa sa isip niya na raw, i-break niya na yung fast niya. Kasi paborito niya yung nasa harapan niya eh. Pero, tiniis niya daw talaga. Tiniis niya. Hindi niya kinain. Kasi nakapas siya. May commitment siya sa Lord. Nakipag-isa siya sa Diyos. Kaya ba natin yun? Lord, may commitment ako sa iyo. Sinasama nila ako sa Boracay, hindi ako sasama. Sige nga, usapang Boracay. Minsan lang naman, pastora, yung Boracay. Boy, pagbigyan mo na kami. Ang church naman, lagi lang nandyan. Diba? Tama po. Halimbawa, matest ka ng ganon. Hinakit. Minsan lang naman to, Boracay, oh. Paalam ka na lang. Ako hindi ko rin alam. Baka bumigay din ako eh. Diba? Lalo na kung hindi mo pa talaga napupuntahan yung lugar. At maganda yung lugar. No? Bigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Kung papipiliin ka. Gawain, pagsamba o Boracay? Yeah. Practically, ang pipiliin, pleasure. Diba? Pero kapatid, dapat, di ba, ang sagot natin? Dito ako sa gawain. Darating ang panahon, iboborakay din ako ng Lord. Di man ako makasama ngayon. Iboborakay ako ng Panginoon. Yung Palawan na, hanggang ngayon, di ako nakakarating eh. Pero alam ko, God, dadalhin mo ako doon. Paano, hindi ko alam, pero dadalhin mo ako doon. So, one of my dream place. Hindi pa ako nangangarap ng ibang bansa. Hindi ko pa nga nalilibot ang Pilipinas, mangangarap pa ba ako abroad? Dito muna, titignan ko muna yung bansang sinilangan ko, na napakaganda naman talaga. Amen? Kaya kailan ako dali ng Diyos sa Palawan, doon sa underground river, doon sa, basta, yung sa ano ko lang nakikita, sa mga larawan, dadali niya ako doon. Pagpapahingahin ako ng Diyos. Isang araw, pero isang linggo. Pero alam niyo po, yung sinasabi natin, kung dumating kayo sa punto na gano'n, kailangan mong mamili ang pagsamba o ito. Pagkain o ang Diyos. Ayan, ganyan, di ba? Parang yung pastora, pagkain o si Lord. Kailangan mong mamili. Nangyayari naman talaga sa buhay natin to eh. Sinong pipiliin natin? Bilang sinasabi natin, Christ lives in me. Hindi ko pagpapalit ang Diyos sa pizza pie. Hindi ko ipagpapalit ang Diyos sa Coke. Tama? Hindi ko ipagpapalit ang Diyos sa SM Tansa. Kahit anong oras, pwede naman akong pumunta dyan eh. Naaano niyo po yung punto ko? Tama? That's second point. Third point, Galatians 2:20. Ang sabi ng huling pangungusap natin, at habang ako'y nasa
sa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. That's the second point. Ito po yung third point natin. Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Sino yung Diyos na to? Na naninirahan sa atin? Sino yung Diyos na to na sumasa atin? Siya lang naman yung Diyos na umibig sa iyo at sa akin, at siya lang naman yung Diyos na nag-alay ng buhay niya para sa atin. Amen! Kung tutuusin, dapat po ba tayong pag-alayan ng buhay? Hindi. Hindi. Hindi rin naman tayo espesyal, pero ginawa tayong espesyal ng Diyos. Sino itong Diyos na to? Siya lang naman yung tagapagligtas natin. Sino itong Diyos na to? Siya lang naman yung sumalo ng poot ng Diyos Ama doon sa krus ng Kalbaryo. Remember Jesus' prayer sa Gethsemane? Ano nang tumutulong sa kanya? Pawis ba? Hindi. Dugo na yung tumutulong kay Jesus nang sa kanyang matinding panalangin. Sabi niya, Ama, kung maaari, huwag ko nang danasin to. Bakit? Alam niya kung gaano katindi ang poot ng Diyos na kanyang tatanggapin. Kaya kahit si Kristo, sinabi niya, Ama, kung maaari, huwag ko tong danasin. Pero sa bandang uli, sinabi niya pa rin, pero mangyari ang kalooban mo. Gaano katindi yung binata ni Jesucristo? At sabi ng pastora kahapon, kung hindi talaga mahirap sa impyerno, hindi gagawin ni Kristo yan sa krus eh. Na-imagine po ba natin to? A very logical point. Kung hindi mahirap sa impyerno, hindi niya na dapat gawin ang pagtubos sa atin. Pero dahil alam ng Diyos na mahirap sa impyerno, kaya niya tayo niligtas. Amen! Mga kapatid, naaano niyo ba yung ginawa ng Diyos para sa'yo at para sa akin? Para magkaroon tayo ng buhay? Para magkaroon tayo ng kaligtasan? Yung binata niya sa krus ng Kalbaryo, kung hindi mahirap sa impyerno, hindi mangyayari sa kanya yun. Pero dahil alam niya kung gaano kahirap mapunta sa impyerno, binata niya lahat ng hirap, ng dusa, and even death. Sabi ng Biblia, even up to his death, naging masunurin si Kristo. Amen! No? Tinubos po tayo ng Diyos. Hindi lang sa kasalanan natin. Tinubos tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Tinubos tayo ng Diyos sa tiyak na poot ng Diyos Ama. Dahil nasusulat sa Biblia, sa pahayag, darating ang araw, ibubuhos ng Diyos ang mangkok ng kanyang poot sa sanlibutan. At hindi natin kakayanin ito, mga kapatid. Amen. Ngayong pangalang, nangangarag na yung mga tao, sunod-sunod, lindol, baha, sunog. Hindi ba natataranta na tayo? Natatakot na tayo? Paano kung ibuhos pa ng Diyos yung kanyang mangkok na puot sa sanlibutan, sa mundo, dahil sa kanyang kasamaan? Ano na mangyayari po sa tao? Ano na mangyayari sa mundo? Ano na mangyayari sa atin? Pero dahil meron tayong Kristo na tumubos sa atin dun sa krus ng Kalbaryo, ito yung Diyos na umibig sa atin. Meron tayong kaligtasan, mga kapatid. I hope you are realizing what we are teaching right now, how God really loves us so much. Para naman tayo ng Diyos. Amen? Ito yung sinasabi, namumuhay na sa akin si Kristo. Na minsan, ang mga Kristiyanong katulad natin, we are giving up our own pleasure just to serve the Lord. Amen! No? Kahit mapagod ka, kahit ano yung mga sakripisyong ginagawa mo, okay lang. Bakit? Namumuhay si Kristo sa buhay mo. Kahit nasasaktan ka, kahit
Christ. Why? Because Christ lives in me. Christ lives in us. Amen? Hindi ko po ito pagmamalaki, pero isi-share ko lang. Last Monday, after the Pastors and Leaders Assembly in Dasmariñas, Cavite, umalis kami doon mag-aalas 5. Pero bago yon, I received a message. Nakatanggap po ako ng mensahe mula sa isang kapatid. Pastora, hindi ko na po kaya. Nasa assembly po kami noon. Sabi niya, Pastora, hindi ko na po kaya. Hindi ko na alam anong gagawin ko. And pinabasa ko sa kay Kate at Ate RC kasi kami po yung magkakasama noon. And then, siguro ano na rin po ng banal na spirito. Sabi nila, puntahan na natin. Nag-alala ako sa kanya kasi si TRC po, mukhang bata pero senior na siya, di ba? Kaya okay ka lang. Kasi anong oras na po eh. Lumabas kami doon, alam niya naman ngayon, pag 5:30, madilim na, di po ba? Eh mag-aalas 5 na natapos yung gawain. Ikaw, okay ka lang? Pupuntahan natin. Okay lang talaga kayo? Pero ako, gutom na ako noon eh. At pagod na rin kasi maghapon po yun. Pero just to make the story short, pumunta kami. Pinuntahan namin yung kapatid. Kasi baka naisip ko rin, kung hindi kami pumunta, baka magsisilang kami. Ba't di ko pinuntahan? Nag-message na nga ng gano'n, ba't hindi mo pinuntahan? Diba? Kaya pinuntahan po namin. Anong oras kami nakarating sa kanila? Past 7? Past 7. Hinainan kami ng soft drinks. Pero hindi kami bumigay. Nag-sharon na lang kami. Sinyaron namin yung soft drinks. Kasi hindi pa kami nagsisikain. Paniguradong sasakit po yung aming sikmura. No? At naipanalangin natin yung nangangailangan ng panalangin. Pero ang gusto ko sabihin dito, pagod na eh. Ano oras na kami nakauwi? Communicate parang 10, past 10. Si TRC siguro alas 11 or past 11. Sabi ko, kotang-kota tayo for the day ah. Di na nga ako kinausap ni Polo eh. No? Tapos kagabi, ginabi na naman kami. Pero medyo maaga naman, alas 8. Alas 8 lang. Pero bakit ko ito sinasabi? Sa kabila po ng mga paglakad-lakad namin na yan, nagugutom po kami. Napapagod. Diba? O yan sabihin ng iba, gusto niyo yan eh. Hindi siya sa gusto namin yun. Kung hindi, alam mo yun, yung nag-uumapaw, yung Espiritu ng Diyos, para sa gawain ng Diyos, at ibigay mo yung nag-uumapaw na yun, para sa mga nangangailangan. Did you understand? Naintindihan niyo po ako. No, kaya kahit gabi na, kahit oras na, pwede naman sabihin, hindi, wag na. Sabihin na lang natin, sige, pagpe-pray ka namin. Pwede naman talaga yun eh. Pag-pray ka namin sa bahay. Pero hindi namin ginawa. No? Lumarga pa rin kami. Why? Because God's love is overflowing. God's Spirit is overflowing. You know, yung mga naririnig na word, yung mga naririnig namin word, talagang nag-overflow sa amin and we really wanted it to share. No? Gusto talaga namin ibahagi. Gusto namin na maramdaman din ng mga tao na to, maramdaman nyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano tayo kahalaga sa Diyos, no? Ganon tayo minamahal ng Diyos. Kaya kahit pa, ano yung nararanasan natin sa kabila ng mga pagod, puyat, hirap, sakripisyo, o anumang po yan, it doesn't really matter. What matters most is naibigay ko, naibigay natin kung ano ang niloloob ng Diyos. Why? Christ lives in me. Amen? Christ lives in me. Ayoko pong mangyari yung may mga nababasa rin kasi ako o napapanood sa mga social media na nanghingi ng panalangin, hindi siya pumunta. Kaya nagsisi siya nung bandang huli.
No? So ayokong mangyari yung mga ganon. Kaya kung kaya pa, sige lang. Dahil wala pa kaming tungkod. Ba, kahit may tungkod na, sige lang. Ito yung mga bagay na minsan, kahit yung mga kasama natin sa bahay, hindi nila naiintindihan. Bakit sobra-sobra? Sabi nung iba, baka lumampas ka na sa langit. Nakaharinig na kayo ng ganon, na nasabihan ka ng ganon? Baka lumampas ka na sa langit sa ginagawa mo na yan. Eh di wow. Diba? Nawa nga. Umabot ako sa langit. Baka hindi umabot. Baka akala mo lampas na, baka hindi pa pala umabot. Nakakala mo abot ka, hindi ka pala abot. Ayan, yung mga maling akala po natin. Amen? No? Ito po yung mga sinasabi natin. Na ito yung Diyos na umibig, nag-alay ng buhay niya sa atin. Remember Jesus Christ, He was persecuted and He was rejected. Hindi rin po siya tinanggap. Mismong sa bayan niya, sa Nazareth, hindi siya kinikilala. Amen. Si Jesus po, taga Nazareth, kaya tinawag siyang Nazareno. Wala nang iba. Hindi dahil sa, kasi may santong Nazareno, no? Binibigyan ko lang ng liwanag. Kaya siya tinawag na Nazareno kasi taga Nazareth siya nung siya ay nandito sa lupa. Tayo taga Pilipinas, ano tawag sa atin? Yun lang yun. Amen. Wala siyang ibang kahulugan. Nationality lang. Ngayon, balik tayo kay Jesus. Si Jesus ni-reject, hindi tinanggap, inalimura, inalipusta sa mismong bayan niya, at kahit hindi niya bayan, kahit mismo yung bayan na pinili niya, hindi rin naman siya tinanggap lahat ng mga Israelita, lahat ng mga Hudyo. Meron po talagang mga ganyan. Kahit po tayo mga mananampalataya na, like for example, ako isang pastor, hindi lahat nag-a-agree sa akin. Tama. Hindi lahat nagugustuhan ako. Maaaring naka-smile sa akin, pero hindi naman pala tunay yung pagkakangiti. Tama? Hindi lahat nag-a-agree sa gusto kong mangyari. But as long as, sabi nga ni Charlie Kirk, kilala rin si Charlie Kirk, di ba? Sabi ni Charlie Kirk, I'm not striving to be nice. Hindi siya nagsusumikap na maging, ano yung nice sa Tagalog? Sabihin na natin mabuti para sa lahat. No, sabi niya, I'm striving to be obedient to the truth. Kung ang kahulugan ng pag-disagree sa akin ay dahil sa salita ng Diyos, kung ang kahulugan ng hindi ako nagugustuhan dahil sa salita ng Diyos or the way I speak the Word of God, at pag ganyang boses ni Pastora, napakpangit. Pwedeng ganyan, di ba? May mga magdi-disagree, merong magdi-dislike, mayroong hindi nagugustuhan or hindi nagkakagusto. But it's not my job para gusto ko na gustuhin nyo ako. That is not my job. Kung hindi ako gusto, hindi nyo ako gusto. Ano sagot ko? Hindi, joke lang. Hindi po yun ang trabaho namin, mga pastor, mga leader, na kami gustuhin ninyo, na para lang magustuhan mo ako, pagbibigyan kita. Sabi ni Sister Norilyn, Pastora, ganito gawin mo. Eh dahil gusto ko ma-please siya, susundin ko yung sinasabi niya. Even if siya lang yung may gusto. Because I want to please her. Tapos si tatay nagsabi, Pastora, ganito gawin mo. Eh gusto ko mapiplease sa akin si Tatay Chris, susundin ko rin siya. Even if siya lang din yung may gusto. Nakukuha po ninyo? We are not, kahit kayo po, we are not pleaser of men. Hindi ko trabaho na magustuhan niyo po ako. Ang lagi kong pinapangarap at pinapanalangin sa Diyos. Lahat ng pastor, ito marahil yung kanilang pangarap. Makita yung mga
tinuturuan niya na lumalago sa Panginoon. Na balang araw, kayo rin ay titindig, balang araw kayo rin tatayo, balang araw kayo gagamitin ng Panginoon. Amen? Kahit pa meron tayong mga disagreement, hindi nyo nagugustuhan minsan yung mga patakaran. Kung ang patakaran na pinapatupad dito ay naaayon pa rin naman sa Biblia, kahit hindi ako magustuhan o kahit may magalit po sa akin, gagawin natin. Because we are not a pleaser of men. Amen. Yung iba kasi, ginagawa po nilang excuse yung ano. Nabasa nyo na yon? There is now no condemnation. Kaya bakit ka magkukondena? Sinabi na sa Biblia, there is now no condemnation. Amen? Kaya na sinasabi sa Biblia, sa Korinto, kapag ka nagkamali ang kapatid mo, kausapin mo, pag ayaw niya pa, magsama ka ng isa. Nabasa niyo na yon? Pag hindi pa siya nagano, magsama ka pa ng isa. Pag hindi pa rin siya tumino, iharap mo sa kongregasyon, ilagay mo sa pulpito, hanggang siya ay paalisin. Hindi ko nga yung ginagawa eh. Pero yun yung sinasabi ng Biblia. Maaaring sabihin ng iba, napakalupit mo, pastora. Hindi ako yun. Yung Biblia yun. Kung susundin. Tama? Hindi pa natin sinusunod. At wag po natin hintayin sundin. Dahil mababait po ang mga taga-SCM. Amen? No? What I'm trying to say is, one of my friend, Christian din po siya, is a member of a worship team sa kanilang iglesia. Minsan nagkakahingaan kami ng mga usapin patungkol sa, minsan siya yung nag-share sa akin. Alam mo, Chair pa rin po tawag niya sa akin. Alam mo, Chair, sa sobrang bait ng pastor namin, hindi na nare-review yung mga gumagawa ng kasalanan. Nakakapag-minister pa rin. Nakakatayo pa rin sa pulpito. Kasi ayaw niya silang ma-offend. Tama, mali? Ha? Mali. Pero hindi nangyayari sa church nila. Bakit? Ayaw maka-offend yung pastor sa sobrang bait daw ng kanilang pastor. Dapat naman talagang mabait po ang pastor. Tama? Pero para maging bulag naman din yung pastor sa kasalanan at kasamaan, hindi kasali yun. Amen? Hindi po kasali na maging bulag ang isang pastor. Imagine nyo to. If I am blind, tagasunod ko kayo, ano kayo? Di ba bulag din kayo? Bulag akong leader nyo, eh. Di bulag din kayo. Hindi ko nakita yung ano, di hindi nyo rin makikita. Matitisod ako, hindi ko nakita kasi bulag ako. Di kayo ganun din. That's why we do not tolerate sin. Yes, even myself, I sin. I'm still sinning. Yes, that's true. Pero, iba naman yung talagang gusto mong magkasala. Tama po ba? Iba naman talaga yung ugali mo na. Yung iba kasi sinasabi, ganito na ako ugali ko na to nasan yung binago ka ni Kristo? Kung sinasabi mong ugali mo na yan, asan na yung binago ni Kristo? Asan na yung bagong nilalang? Kung patuloy natin sinasabi, ganito na ako ito na yung ugali ko hindi ka bagong nilalang? Can you get the point? Simpleng logic lang po yun. Kung sinasabi mo, ganito na ako, ito na talaga ako, hindi ka pa pala nababago ni Kristo. Hindi ka pa pala bagong nilalang. Amen. Kahit po may mga taong hindi magkagusto sa atin, hindi matuwa sa atin, dahil tayo'y naninindig sa katotohanan, tumatayo sa katotohanan, nagre-review, nagdidisiplina, okay lang. Hindi natin trabaho
na i-please ang mga tao. Kasi masisiraan ka ng bait, kapatid, pag pinlis mo lahat na. Nabasa niyo na yung libro ni Pastor Rick Warren? Pag pinlis mo lahat ng tao, mababaliw ka. And as a Christian, we are not pleaser of men. Ay, dito ako kay Temerlin, mataas mag-tights to. Kung ano sabihin nito, pagbibigyan ko. Kahit mali na, hindi. Amen. Alam niyo po, last na lang, nangyayari ito sa mga churches po talaga. Ito yung nakakalungkot. Pag malaki na yung binibigay nila, parang gusto nila sila na yung masusunod. Marami na pong ganyan. Doon lang sa pinagturuan ko. Pag hindi nasunod, dahil malaki yung tithes niya, hindi siya nasunod, dahil hindi naman nararapat, alam niyo po kung anong ginawa? Umalis. Umalis doon sa iglesia kasi hindi siya nasunod. Dahil malaki yung binibigay niya. Yun po ba yung usapan natin dito? Pag malaki kang magbigay, susundin ka. Amen? Wala pong usapan na ganun. In the first place, nagbigay ka, inoffer mo yan sa Lord, sa God. Tama po? Hindi porke malaki yung bigay ng tao na to, siya mong inaasikaso, siya mong binibigay ang gusto, tapos ito, 5 piso lang yung offering. Upo ka na doon. Upo ka na dyan, tay. Hindi. Ano sabi ng Biblia? Wala dapat favoritism. Ayaw ng Diyos. Again, tayo po, namumuhay sa atin si Kristo. At si Kristo hindi nag-favoritism. Kasama po sa pagiging Kristiyano po ito. Amen? Kaya nga sinasabi, kahit hindi ka nila magustuhan, kahit magalit sila sa iyo, kahit iwan ka nila, dahil meron silang gusto na hindi mo sinunod, edi iwan ka. Ang lagi po nating pamantayan dito sa SCM, kung ano sinabi ng Diyos, siya nating gagawin. Dahil for how many million times napatunayan nyo at ako, pagkalooban ng Diyos nangyayari. Amen. Pag gusto ng Diyos nangyayari. Kahit ayaw natin, pero pag gusto ng Diyos, nangyayari. Amen. So let's go back to the question. Ano na nangyari sa'yo nung narinig mo yung gospel? Kumusta ka na ngayon? Eto na. Dapat, masasabi natin, ngayon, ano na nangyayari sa akin ngayon? I want more of Jesus Christ. I am hunger and thirst for the gospel. I want more and more and more of Jesus Christ. Amen? Dapat yun yung nangyayari sa atin. Mas ginugusto natin na makilala natin ang ating Diyos na nag-alay ng kanyang buhay sa atin. What we are right now, ano ka ngayon? Ano ako ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa ko ngayon? It's not yet enough. Amen? Hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Actually, dami pang kulang. Ang dami ko pang kulang. Kung marirealize lang po natin, ang dami pa nating kulang. Ang dami pa nating dapat gawin. Ang dami pa nating pagkilala kay Kristo na dapat gawin para magbasa ng Biblia, mag-aral na mag-aral, makinig ng salita niya. Huwag magsawa sa gospel. Panghuling verse, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4, verse 7. Hindi ko siya naisulat sa English. Pwede ba akong makisuyo? Yung merong NIV version, 2 Timothy chapter 4, verse 7, bago ko siya basahin sa Tagalog.
I have fought, ito yun sa NIV version po, I have fought the good fight. I have finished the race. Tama po ako, i-correct niyo po ako ha. I have kept the faith. Amen? NIV yan ha? Ay wala, akala ko meron kayo bibigay sa akin. Pero sa Tagalog, sabi po rito, 2 Timothy chapter 4, verse 7, sabi ni Pablo, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen. Sabi rito, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen. Si Pablo, ano man yung pinagawa sa kanya ng Diyos, ano man yung pagkatawag ng Diyos sa kanya, natapos niya. Ano man yung mission sa kanya ng Diyos, natapos niya. Amen. Mga kapatid, hindi pa tayo tapos. Pero gawin natin inspirasyon itong verse na to. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. No? Maging inspirasyon natin itong verse na to. Huwag tayong titigil. Hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong takbuhin sa mundo na to. Marami pang journey tayong gagawin dito sa mundo na to. Kung bakit tayo tinawag ni Kristo. Kung bakit tayo pinili ni Kristo. Kung bakit hinanay ni Kristo yung buhay niya sa bawat isa sa atin. Amen. Remember this verse. Ako, lagi kong prayer to Lord, sana masabi ko rin sa iyo to balang araw that God, I have fought the good fight. That God, I have finished the race. And God, I have kept the faith. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, o aming Diyos. Maraming salamat po. Ano na nga ba ang nangyari sa bawat isa? Pagkatapos namin matanggap ang salita mo, kumusta na po kami? Ano na ang estado ng buhay, pananampalataya po namin? Kami po ba, Lord, namumunga? Kami po ba, Lord, nagliliwanag? Kami po ba, Lord, ay nagiging ilaw at asin ng sanlibutan na ito? Ano nang ginawa ng gospel sa buhay namin? Saan namin dinadala yung mga turo? Saan namin inilalagay ang mga salita mo, God? Baka napapalipad lang namin sa hangin. Baka minsan napapabayaan lang namin. Masabi lang na kami dumalo, kami umaten, kami nakinig. Baka hindi naman din talaga namin alintana. Baka hindi rin tumatatak. Baka hindi rin po nagkakaroon ng impact, Lord, yung word mo sa bawat mananampalataya. Baka nandun pa rin kami sa kaisipan na mabait naman ang Diyos, mauunawaan niya ako. Mabait naman ang Diyos, maiintindihan niya ako. Kung ako'y hindi sumunod, kung ako'y magpabaya, kung ako'y magwala, kung ako'y manatili sa aking kasamaan, kung ako'y manatili sa bisyo ko, mabait naman ang Diyos, ako'y ligtas pa rin. Baka inaakala namin tunay kaming naligtas. Baka marami kaming inaakala sa buhay namin na hindi naman pala. Lord, sa oras na to, patawarin mo kami.
Patawad na. Baka akala namin Kristiyano pa talaga kami. Yung pala sa pangalan na lang. Wala na talaga sa buhay namin. Walang Kristong nabubuhay sa puso namin. Walang Kristong nabubuhay sa isip namin. Walang Kristong nakikita sa pang-araw-araw namin. O Diyos, napakalaking pagkakasala. Patuloy na angkinin namin na kami mga anak mo. Pero hindi namin sinusunod ang banal na spirito na ibinigay mo sa amin bilang siyang aming patnubay. At ikaw mismo yung nagsabi sa iyong salita, ito yung dapat namin sundin at huwag yung pita ng aming laman. Panginoong Jesus, patawad mo. Muli kaming sumasamo sa iyo. Muli kaming bumabalik sa iyo, God. Muli kaming nagpapalinis sa iyo. Hinihingi namin ang tawad. Yung mga maling akala namin sa aming mga buhay. Now that you made us realize gaano kami kamali, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat. Dahil sa salita mo, patuloy mo kami ginigising. Salamat, God. Because of your word, because of your gospel, hayaan mo na mag-umapaw ito sa aming mga puso na maibahagi namin doon sa iba na nangangailangan din, O Diyos. Nawa tunay kang manahan sa amin. Makita ka po sa amin. Magliwanag ka sa amin. Hindi namin ilalagay yung aming liwanag sa ilalim, God. Tulungan mo kami, kunin namin ito at ilagay namin sa ibabaw. Minsan pa, once more, Lord God, we're asking for your mercy. Tulungan mo po kami, O Diyos. Mangusap ka sa bawat isa. Mangusap ka, God. Mangusap ka. Nawa, O Diyos, sa mga salita mo ngayon, makapanindigan na kami kung ano yung tama at mabuti. Sa mga salita mo ngayon, makapili kami at makadesisyon kami ng tama at ayon sa iyong ninanais. Sa kabila ng mga nararanasan po namin, God, patuloy naming inilalapit ito sa iyo at nagtitiwala at nananampalataya na aabutin mo lahat-lahat, O Diyos, ng aming mga pangangailangan dahil kami sumusunod sa iyo. Nagsisikap na sumunod sa iyo. Patuloy na nagnanais na ibigin ka, O Diyos. Ibigin ka sa isip, sa salita, sa aming lakas, sa buo naming kaluluwa, O Diyos. Gawin ka namin maibig ka. Matutunan namin ipaglaban kung anong nararapat. Matutunan namin, Panginoon, manindigan, O Diyos, sa iyong mga salita. Kamuhian man kami ng ilan, or kamuhian kami ng marami. Hindi man nila kami magustuhan. But as long as we stand with the truth, we stand with your word, Lord God. Ang mahalaga sa amin, ikaw nagugustuhan mo kami. Ikaw tanggap mo kami, God. Hindi man kami tanggap ng mundo na to. Hindi man kami tanggap ng iba o lang nakararami. Ang mahalaga sa amin, God, tanggap mo kami, O Diyos. Patuloy na gamitin mo ang bawat isa sa amin. Nawa, ito na rin po yung panahon. Sa dami ng gospel, sa dami ng salita na amin na pong narinig, meron na itong maraming bunga sa amin. Hinog na, Lord. Nawa, marami sa amin hinog na. At dahil hinog na, magagamit na. Panginoon, salamat po.
patuloy na patnubayan kami ng banal na Espiritu araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.